pagka may kakasakit, gusto ko sana na kahit ganito ako, mabigyan naman niya ako ng oras naman po. Pero hindi ko alam na pag ganito ako, parang wala po akong silbi sa kanya. Nawawalan na po kasi ako ng pag-asa. Bakit naman? Parang gusto ko nang sumuko kasi. Parang wala po akong, parang wala akong silbi sa bahay na to. Sabi na, kung susuko din ako, paano na yung anak kong isa? Pero hirap na ako, Daddy Frankie. Napapagod po ako. Dapat pag-usapan nyo ng asawa mo kung halimbawa mayroon kayo hindi na pagkaunawan or ano ba nararamdaman mo sa pinapakita ng asawa mo sa iyo? Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat mga kababayan, mga kabarangay. Bago po tayo magpatuloy, ako ay magpapasalamat muna sa umagang ito, sa araw na ito, sa mga kababayan natin na walang sawang sumusuporta, nakatutok lagi kay Daddy Frankie. Lalong-lalo na po yung mga taong dahilan kung bakit napunta tayo or kung bakit pupunta tayo dito po sa bahay na ito. Mga kababayan, ako ay magpapasalamat muna sa 1208 Immaculate at saka kay Ma'am Maria B at saka kay Anonymous Attorney and Divina Brown. Maya-maya lamang malalaman nyo kung bakit sila po yung bida natin sa umagang ito. Diretso tayo sa video mga kababayan. Apo. Hi, ma'am. Magandang hapon na pala. Alaon. Kumusta? Ayan, tulog si baby. Kumusta na yung paa ni ma'am? Hindi ko po alam kung galing pa ba. Bakit naman? Pwede umupo, ma'am, ha? Ay, namaga lalo. Dapat, ma'am, dalhin mo na sa doktor yan. Sana kahapon kasi hindi kasi yung asawa ko. Ma'am, okay lang ipadikit to. Pisilin mo. Dikit ko lang, ma'am, ha? Kasi medyo mahina yung boses ni ma'am. Ayan. Ayan. Kayo lang dito ngayon? Opo, kami lang. Ano ba nangyari sa Hindi pa. Akala ko napa-injection na yan. Opo. Kaso hindi ko po alam po anong gagawin po kasi Daddy Frankie. Bakit? Nawawalan na po kasi ako ng pag-asa. Bakit naman? Parang gusto ko nang sumuko kasi. Bakit? Kasi parang wala po akong parang wala akong silbi sa bahay na to. Bakit mo nasabing ganun? Kasi hindi ko nararamdaman yung mga nararamdaman sa asawa ko yung iba po pagka may kakasakit, gusto ko sana na kahit ganito ako, mabigyan naman niya ako ng oras naman po. Pero hindi ko alam na pag ganito ako, parang wala po akong silbi sa kanya. Ibig sabihin, mayroon kayong hindi na pagkakaunawaan ng asawa mo? Or Parang wala po siyang oras sa akin. wala siyang time sa'yo. Ba't mo nasabing parang wala siyang oras sa'yo? Kasi parang nakikita ko sa nung wala pa yan, Daddy Frankie, okay kami. Pero nung mayroong ganyan, totoo na anuhan niya din ako. Pero iba pa din yung may asawa ka na may pakita niya na sana kahit ganito yung asawa ko, tulungan niya din ako. Ganun. Pero pakiramdam ko, Daddy Frankie, wala. Nawawalan ako ng pag-asa. Parang gusto ko na sumuko sa buhay.
napagtanto ko, nagkagabi na nagsusuko din ako. Paano na yung anak kong isa? Mm-mm. Pero hirap na ako, Daddy Frankie. Napapagod po ako. Papagod ka. Sabi ko nga po, sana gumaling na po ako kasi nahihirapan po ako sa ganitong sitwasyon. Kasi Wala lalong pong namaga. tumutulong sa akin. Sabi ko nga po, sana gumaling na talaga ako, Daddy Frankie, kasi sa sitwasyon ko, naaawa ako sa sarili ko. Wala ka bang mga kapatid dito na tumulong sa'yo para dalhin ka sa pagamutan? Meron yung kay Papa ko. Oh, Sabi po niya na dadalhin niya ako ngayon, kaso hindi ko kasi kayang maglakad, Daddy Frankie. Hindi ko talaga siya kaya. Hindi mo kayang ihakbang. Hindi. Paano Tinry ko po kanina, kaso sobrang sakit po Paano pag talaga. iihi ka, ganun? Yung inaalalayan ako ng panganay kong anak. Mm-mm. Pero sa sitwasyon kong ganito, nakikita ko yung sarili ko na ganito na ba talaga ako pagka merong ganito na hindi ko makalakad. Parang pilit ko iniisip na mahalaga ako, pero napapansin ko sa sarili ko talaga na parang wala po talaga. Bakit mo naman inisip yun? Eh kahit ganyan ang sitwasyon mo, naalagaan mo yung anak mo. Dapat pag-usapan nyo ng asawa mo kung halimbawa mayroon kayo hindi na pagkaunawan or ano ba nararamdaman mo sa pinapakita ng asawa mo sa'yo? Sana bigyan niya ako ng oras din, sana na maintindihan niya din na ganito yung sitwasyon. So ibig mong sabihin, parang dinededma ng asawa mo yung sakit mo. Parang ganun yung nasa isip ko, Daddy Frankie. So gusto mong mangyari ngayon, sana Sana bigyan ka- kanya ng time para ipagamot, samahan kanya, no? Samahan po sana. Which is yun talaga dapat sana ganun ang mangyari. Kasi kung pababayaan ka niya, lalala ng lalala yan, sino mag-aalaga ng anak nyo? Kaya nga po iniisip ko, lumalaki na yung ulo ng anak ko, pero ganito yung sitwasyon ko, Daddy Frankie. Hindi ko talaga kaya na. Mag-usap kayo, kinausap mo ba siya? Pag gabi, kumprontahin mo siya na para maayos, dalhin mo muna ako sa ospital. Sabi ko nga sa kanya, huwag mo na siyang pumasok kasi dalhin niya muna ako para mapatignan yan sa batyan dyan sa ospital. Ay, para hindi ganyan na kada gabi pag sinumpong yan, ito din iiyak sabay-sabay sila. Hindi ko alam kung sino uunahin ko eh. Nahihirapan po ako. Napapagod ako na bilang ina. Sana maramdaman niya din yung Oo. Tama. Huwag ka mawala ng pag-asa na naiintindihan kita na gustong-gusto mong mag-focus sa iyong anak, kaya lang hindi ka makagalaw dahil sa ano. sobrang hirap, Daddy Frankie, yung ganito. Hindi ko talaga akalain, Daddy Frankie, na kapag ganito pala yung sitwasyon mo, parang yung pakiramdam ko kasi parang wala na eh. Wala na akong silbi dito, Daddy Frankie. Huwag mo isipin yun. Andyan ang mga anak mo. Baka naman hindi lang kayo nagkaintindihan ng iyong asawa. No? Napag-usapan mo na ba? Nasabi mo? Anong sinabi niya nung sinabi mong huwag muna siyang pumasok? Hindi daw po kasi pwede, Daddy Frankie. Siyempre, iba kasi yung patakanan daw po ngayon. Pero paano naman ikaw? Paano ka makalakad? Di lalala ng lalala yan. Iniisip ko din kasi, Daddy Frankie, sa tuwing umiinom ako ng gamot, naninigas po yung paa ko. Opo. Sakit-sakit po. Kailangan talaga ma-check up muna, no? Kasi pag nililinisan ko siya ng alcohol, aqua, tas betadine, pag tinatanggal ko po yung may lumalabas na nana. Siguro ano yan, operahan na lang para malinis. Kaya sabi ko, baka may gamot pa na pwedeng Malaki para- sa ilalim. May naiwan siguro na kalawang.
Kaya pag pinatagal yan, lalong problema. Ang magiging ending yan, baka maputol ang paa. Kaya mas maganda, pa-opera na lang, pa-check na lang, di ba? Kahit gamot na lang sana. Hindi. Iba yung ipapakita, dadalhin nyo sa doktor, ospital, makita. Yung doktor ang magde-decide. Pag hindi naman sinabing opera, iputol na. Ano lang yan? Ihiwain, lilinisin, para matanggal yung nana, dumi, and then tatahiin. Yun, 5 days. Pwede ka na maglakad ulit. Basta may gamot. Pero kung ganyan, tinitiis, baka makatitano ka pa niyan, mas delikado. Yung maliit na bagay, pag pinatagal, lalong lalaki. No? Pag-usapan nyo, Nay. Huwag kang umiyak. Lakasan mo pa yung loob mo. Para sa anak mo. Siguro naman, Nay, nakabidyo tayo. Baka sakali, pag maparinggan niya, kung hindi ka niya pinaparinggan na nag-uusap kayo, sabihin mo yung gusto mong sabihin sa asawa mo, panood niya to. Hindi naman ako konsensidor na anak. Gusto ko lang naman kasi na maramdaman mo din kasi dati naman di tayo ganito. Gusto ko naman ng kahit oras mo lang para lang kahit ganito yung sitwasyon ko, maramdaman ko yung may asawa din ako. Pasensya ka na kung sabi ko kay Daddy Frankie kasi nasasaktan ako. Gusto ko lang naman bigyan mo ako ng oras. Kasi lumalaban ako sa anak mo. Kailangan ko din lumaban sa sarili ko. Pero paano ako lalaban kung pati ikaw parang tinanggihan mo na yung mo sa akin. Oras lang hinihingi ko sa'yo para mapatignan sa ospital to. Nahihirapan din ako. Kitang-kita mo naman kung gaano ako nahihirapan. Kahit napupuyat ako, kahit di ako nakakatulog, nakikita mo yan, di ba? Sana naman tulungan mo din ako, hindi lang ako. Yun lang po, Daddy Frankie. Ang hirap talaga. Mahirap kasi lumaban kung ako lang. Opo. Wala akong ibang ining, Daddy Frankie. Gumaling ang anak ko, gumaling ako. Opo. Pero kung sarili ko din naman na kasama dito, hindi ako matulungan. Paano na? Pray lang tayo, Nay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Gagawa at gagawa ng paraan si God. Sabi mo, nandyan naman ang tatay mo. Kung hindi makapasok kung ayaw ng asawa mo, kausapin mo yung tatay mo, siguro hindi ka pababayaan ng tatay mo, kapatid mo, tsaka anak mo. Pupunta kayo ngayon para gumaling na, ha? Alam mo, Nay, isa yan ang sinabi ko, gagawa ng paraan. Alam ko siguro dahilan bakit hindi kayo makapunta-punta agad, or baka iniisip din ng asawa mo na nangihinayang siya sa sweldo niya para maisuporta siya sa inyo. Pero sinabi ko nga, gagawa ng paraan si God, at eto na yun. Dahil nga sa mga unang upload natin, nakita nila si Baby Amara at sa kalagayan mo, kaya may mga taong nagpabalik sa akin dito, no? Babasahin ko lang yung mga taong nagpadala ng kanilang tulong financial para sa kay Baby Amara tsaka para sa iyo. Ito po, mga sponsor para kay Baby Amara. Pangalan niya po is 1208 Immaculate. Nagpadala po siya ng 3,358. At kay Ma'am Maria B, nagpadala po siya sa Western Union ng 5,000. Bagamat hindi ko pa nakuha, pero nandito na ako, kaibibigay ko na. And then kay Anonymous Attorney, nagbigay din siya ng 5,000.
at saka kay Divina Brown, nagpadala rin po siya ng 10,000. So, ang total po niyan mga kababayan is 23,358. Hindi ko po kalain na may magpapadala po ng kanyang kalaki sa amin. Araw-araw iniisip ko, susuko na ako. Wag. Mahal tayo ng Panginoon. Pagsubok lang yan. Kasi No? sa nararanasan ko araw-araw, hirap na hirap ako. Sana makita mo ito. Hindi lang ako ang lumalaban dito, lumaban ka din bilang ama. Napapagod ako. Laban lang eh. Ha? Napapagod po ako sa pangkik. Napapagod ka po. Sige lang. Huwag kang mawala ng pag-asa na. Relax lang po. Sana makita mo to kung paano ako lumalaban. Nay, kung ano yung nasa puso mo, ano yung gusto mong sabihin, ilabas mo lang. Mapaparinggan at maririnig ng asawa mo. Alam ko maintindihan ka niya. Siguro, nami-misinterpret lang niya ang mga bagay-bagay. Sige lang po, para maging okay kayo ng asawa mo. Sana kung mapapanood mo to, bigyan mo naman ako ng kahit isang araw lang. Para makita itong pa ako. Kasi ako ang nakakaramdam nito eh. Nahirapan ako oras-oras, minuto. Pag sumasabay yung anak mo, saka yung pa ako, hindi ko alam kung ano unahin ko. Makirot talaga. Sina mag-aalalo eh. Naghahakot ng ano yan eh, ng nana, kaya masakit. Lalo na pag nagalaw. Kaya kailangan talaga mapacheck up na po, ano? Opo. Malayo ba yung tatay nyo dito? Andyan po sila sa harap. Oo. Sana masamahan ka na nila ngayon, ha? Eto. Yung 23,358. No? So, bilangin natin, Nay, ha? Kamay nyo po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 is 23, no? Ano? Tama ba ako? O, 23,000. Then, 300, 1, 2, 3, and 58. Ito yung 8 pesos. Ano masasabi ni nanay na maraming tumulong sa iyong anak at saka sa iyo? Salamat po talaga sa Panginoon talaga. Hindi ko akalain to. Sobra-sobra. Salamat din po sa mga ka-team niyo po, Daddy Frankie Caspi. Nagbabasa din po kasi ako ng mga message ng mga followers niyo po. Sa mga tumulong po. Ito, meron na po akong gagamitin. Na ipagumbat yung pa ako. Pasensya na talaga kayo. Wala po talaga kaming kakayahan na meron kaming sumasahod din yung asawa ko, pero hindi rin talaga sapat eh. Ito, pilit kong sumusuko, pero dahil dito, marami pa rin tumutulong sa amin.
Kaya gagawin ko yung nararapat para sa anak ko. Laban pa. Huwag susuko. Ha? Kahit na pag inaana ko ng luma. Gusto ko na talagang sumuko. Sabi ko, gusto ko na rin mamatay. Kasi hirap na yung kalooban ko. Sabi ko, wala na talaga akong pag-asa, Daddy Frankie, dahil dyan. Kaya sabi ko sa tuwing nanonood ako, laban lang, laban. Tama. Laban lang. Huwag mawala ng pag-asa. Kaya dito sa binigay niyo po, babawasan ko ng maliit para mapa-check up Sige ko naman, yung... kung ano yung kakailanganin, unahin mo rin yan. Kasi paano mo nga alagaan yung anak mo kung ikaw ay may sakit, di ba? Kaya unahin mo yan para madala mo na yung anak mo sa sunod. Walang ibang tutulong sa anak mo, ikaw po at saka yung asawa mo. Kaya pag-usapan yung maigi. No? Tsaka kay sir, sa asawa ni nanay, sana unawain natin ang bawat isa. Magtulungan po tayo. Hindi naman po siguro kagustuhan ni nanay na mangyari sa kanya to. Umaasa ako na magiging maayos din ang lahat sa tulong at gabay ng Panginoon. Mga kababayan, mga kababayan, mga kabarangay, syempre, ako'y una magpapasalamat kay God dahil hindi niya tayo pinapabayaan at nakatulong na naman tayo. At syempre, pasalamat din ako sa mga taong ginamit ng ating Panginoon. Nagpadala ng kanilang tulong pinansyal, pagmamahal, suporta. Dito po, sa ating mga sender sa araw na ito. Una po, si 1208 Immaculate. At saka kay Ma'am Maria B. Si 1208 Immaculate, nagpadala po ulitin ko, 3,358 pesos. At saka kay Ma'am Maria B, nagpadala ng 5,000 pesos. Anonymous Attorney, nagpadala ng 5,000. Kay Ma'am Divina Brown, nagpadala rin po siya ng 10,000 through GCash. Ang kabuuan po niyan, mga kababayan, is 23,358 pesos na naibigay na natin kay Ma'am. Kaya mga kababayan, napakalaking bagay po. At ako'y nagpapasalamat ng lubos dahil gaya ng aking laging sinasabi, kayo ay nagtiwala kay Daddy Frankie. Kaya masaya ako na makarating dito. Masaya ako na kasama ko kayo sa aking mission. Nawa po ay bless tayo ni Lord. Tuloy-tuloy pa ang mga blessing para mas makatulong pa. Nay, gaya ng sinabi ko, pasalamatan lang natin parati yung mga bagay na dumarating at huwag tayong susuko. Harapin lang natin yung mga bawat pagsubok na binibigay sa atin ni God. Hanggat tayo nagtitiwala kay God, hindi po yan titigil. Nagagabay sa atin. Sadyang may kapalaran, sadyang may pagdadaanan ang bawat isa sa atin. Pasensya na kayo, Daddy Frankie, kung napanghinaan ako ng loob. Nasumusuko na ako. Hindi. Okay lang yan. Okay lang yan na sabihin mo yung problema mo, ilabas mo yung nararamdaman mo para mas makagaan sa kalooban. Isipin mo na lang lagi yung angel na inaalagaan mo. Ha? Opo. Anghel pa yan, wala pang alam yan. Pag-pray lang natin. Ha? Opo. Salamat. So, yan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat pong muli. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat and God bless po. Daddy Frankie, pwede magpasalamat po kasi may pumunta dito sa bahay. Oo. Nagbigay po siya ng tulong sa akin. Sige. Pwede pong pa-shout out daw po sa inyo. Sige po. Ano pangalan? Po, Eduardo Carino po. Eduardo Carino. Nagpunta dito. Nagpunta po dito, binigay po yung tulong sa akin sa kay baby. Kahit malayo yung bahay nila, pinuntahan po nila ako dito. Nice, very good. Ano pangalan niya? Eduardo Carino po. Sige. So, Sir Eduardo Carino, maraming salamat po. Salamat po sa tulong. Salamat sa time pagpunta ninyo kay Baby Amara. Shoutout po sa inyo, Sir Eduardo Carino. Sana magkita tayo. Mabuhay po kayo. Sana bless pa kayo ni Lord para mas makatulong pa kayo. No? Salamat po. Shoutout. Mabuhay po kayo. Sige po, shoutout mo siya.
Maraming salamat po kay Sir Eduardo Carino po. Kasi kahit na malayo po yung bahay ninyo, pinuntahan nyo kami dito mag-ina. Nagbigay po kayo ng tulong sa amin. Sana di pa rin po kayo magsawa na tumulong pa rin sa amin. Maraming salamat po. Sa buong team ng Daddy Frankie, maraming salamat po. Lalo na kay Sir Tax, kay Sir JB, kay Sir Sam Motovlog, at kay Sir KG27 po. Tsaka ito, yung mga nagpadala sa'yo ng 23,000. Yung total yan. At sa lahat po ng nagpadala po ng mga tulong, maraming salamat din po. Kay 1208 Immaculate, 3,358. Ma'am, thank you po, sir. Ma'am Maria B, 5,000. Western, hindi pa na Anonymous Attorney, 5,000. Divina Brown, 10,000. Kaya ang total po ng naibigay sa akin ni Daddy Frankie, 23,357 po. Maraming salamat po sa tulong niyo po. Yan yung mga code name kasi yung iba hindi naglalabas ng totoong pangalan kaya medyo magulo. Pero yun yung mga code name na binibigay nila. Opo. No? Bye-bye po. God bless. Salamat po ulit. Ingat po kayo lagi.